Ganito pa rin po ba yung pamamaraan nyo ng pagkakaramelize ng asukal? Sigurado madalas po kayong mangawit dito? Yung sa leche plan pa lang ubos na yung lakas mo, paano ka pa makakagawa ng iba pang recipe? Ngayon po may tuturong pamamaraan sa inyo ang inyong mommy loves na kung saan malilesen na po yung pagod mo, makakatipid ka pa ng oras sa paggawa or pagkaramelize po ng asukal. Same pa rin po yung resulta, makintab pa rin po yung pinakaibabaw. At the same time, makakaiwas rin po kayo ritong masunugan ng asukal, kaya hindi po papait yung inyong leche plan. So ano, tara? Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Sa isang kawali, maglagay lang po tayo rito ng asukal. 1 kilo recipe po yung aking gagawin dito dahil ini-stack ko lang po ito sa aming rep para anytime ko pong kailanganin ng caramelized sugar, meron na po agad akong available. Kung gusto niyo pong gumawa ng mas kaunti, pwede pong 1/2 kilo or 1/4 kilo lang po ng asukal yung inyo pong gagamitin. Sa umpisa, pwede po tayo ritong gumamit ng high heat. Huwag po muna nating hahaluin. Hintayin po muna nating mag-caramelize po yung mga gilid or bandang gitna. Then, kapag nakikita nyo na pong natutunaw na po yung asukal sa gilid, dito po pwede na po tayong maghalo. Huwag nyo na po itong iwanan pa dahil saglit lang naman po itong gawin. Kung sakaling medyo mabagal po yung paghahalo ninyo or napapansin ninyo na mas madaling mag-melt yung asukal, pwede nyo pong hinaan ng kaunti yung kalan. Then, kapag fully melted na po yung asukal, dapat po wala na po kayong makikita or mararamdaman po ng inyong sandok na granules po ng asukal, hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa low heat. Maglalagay naman po tayo rito ng kaunting tubig, pero tingnan nyo po yung aking gagawin. Paunti-unti lang po yung paglalagay ko para hindi naman po bigla ang mamuo yung asukal at hindi rin po tayo mahirapan sa pagme-melt po uli nito. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paghahalo nito hanggang sa tuluyan po uling mag-melt kung sakaling may mamuo pong asukal. Pwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar po kayo nanonood itong ating video ngayon para naman po malaman ko kung hanggang saan ang inaabot itong ating caramelized sugar recipe. Uulitin ko po, dahan-dahan lang po yung paglalagay ng tubig. Mag-iingat rin po tayo dahil kapag binuhos po agad natin ito, possible po itong tumalsik at tayo po ay mapasok. Then, kapag nailagay na po natin lahat po ng ating tubig, pwede na po ulit nating lakasan yung apoy sa high heat hanggang sa tuluyan pong mag-melt nga yung asukal. At kapag fully melted na po ito, doon po kayo mag-start ng oras ng 5 minuto bago nyo po papatayin yung apoy sa inyong kalan. May kwento si Mami Labs, ang bida, lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap, pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga, simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Dahil nga po kapapatay lang natin ang apoy sa ating kalan, mainit pa po itong ating niluto. Kaya mapapansin nyo, medyo malabnaw po ito. Pero hintayin nyo po itong lumamig, lalo na po kung ilalagay nyo po ito sa inyong fridge. Then kinabukasan nyo pa po gagamitin, makukuha nyo po yung consistency na gusto nyo. Kapag tuluyan na nga po itong lumamig, isarin lang po natin sa isang malinis na garapon. Then tatagal po ito sa ating fridge ng 2 to 3 weeks. Mas tatagal pa po kung sa freezer naman po natin ilalagay. After 24 hours sa ating fridge, tingnan nyo na po yung pinaka-consistency ng ating caramelized sugar. For sure magtatanong kayo, Mommy Loves, baka naman po humalo po yung caramelized sugar sa pinaka-mixture po ng leche plan dahil hindi po yan namuo or nakadikit po sa pinaka-lianera? O heto po yung proof ha. Dito po gumamit po ako ng mga microwavable tubs. Tingnan nyo po yung ating mixture kung sasama or hahalo po dun po sa ating caramelized sugar. Basta dahan-dahan po natin itong ilalagay sa atin pong mga container, hinding-hindi po ito hahalo. Napakarami pong advantage nitong ganitong pamamaraan po ng pagkakaramelize ng asukal. Pwede po nating gawin ahead of time kung sakaling bukas nyo planong gumawa ng leche plan. Ngayon pa lang po, pwede na kayong mag-caramelize ng asukal para po bukas, yung mixture na lang po yung inyong gagawin. Maiiwasan nyo nga pong masunog yung asukal dahil nga po isahang lutuan lang ito. For sure, hindi ganun kapagod yung inyong mga kamay.
Pwede na rin po kayong magluto ng leche flan, diretso na po sa mga microwavable tubs katulad po nito. Dahil nga po hindi na po mainit yung ating gagamiting caramelized sugar. Easy to handle dahil hindi basta-basta namumuo itong ating caramelized sugar. Hindi nyo po kailangang magmadaling isalin po agad yung ating asukal dun po sa mga container ninyo at hindi rin po kayo mapapaso. Ito po ang ating mga tiny leche plan. Gusto niyo po bang i-share ko rin sa inyo ang video nito? Ito po yung pinapang toppings namin sa halo-halo. Hindi na po namin kailangan pang mag-cut. Sakto at pare-parehas na po yung sukat ng leche plan na amin pong pinanglalagay sa pinakaibabaw po ng halo-halo. Yung lianera nga rin po pala, madalas pong nagtatanong sa akin kung saan ko raw po nabibili. Wala po kasi itong dugtungan kaya hindi po natatapon yung mixture or yung caramelized sugar. Ilalagay ko po yung link sa ating pong comment box. Oh, ayan ha. Kitang-kita nyo na po, hindi po humahalo ito pong ating leche flan mixture sa ating pong caramelized sugar kahit hindi po ito tumigas. Ang dami ko na pong inilatag sa inyong advantages dito pong ating pagkakaramelize ng asukal. Yung ganitong pamamaraan po, pero still nakadepende pa rin po ito sa inyo kung saan po kayo mas komportable. Hangad ko po talagang makatulong sa inyo, mas mapadali po yung ating pagluluto, pero still hindi po maaapektuhan yung ating mga recipe. Hindi po ito basta-basta nasisira, kahit po may halo po itong tubig. Tried and tested na po ng inyong mommy loves. So, paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!